Magsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiya rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Katutubong Pilipino at Araw ng Labis na Karukaan. Sa Ebanghelyo, hindi kinukundina ng Panginoon ang mga mayayaman, ngunit ipinaalala sa atin ngayon na anuman ang inyong labis ay pangangailangan naman ng inyong kapwa. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kanwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugno sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang. Ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang puti kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon, titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama, iyaong wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Iyaong naging hirap namin, tumbasan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon, ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi, ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatatarok ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus sa mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat.
Naalala niyo pa po ba yung panahon na yung nararamdaman niyo po yung totoong saya? Naalala niyo pa ba yung panahon na yung tumawa ka, yung tawa mo talagang wagas, no? Yung halakhak ba? Yung masaya, yung halakhak. Kailan yon? Wala na? Wala kayong wala bang ganong moment? Yung pure joy, yung pure na saya na I'm sure naranasan natin yan eh. Baka lang nakalimutan na natin yung panahon na yon kasi talagang itong ginagawa natin sa pang-araw-araw sa kasalukuyan, hindi talaga nagdudulot ng kaligayahan sa atin. Paalala ko po, yung tunay na saya natin, yung talagang pag tumatawa tayo, halos mapunit na, no, sabi nga, mapunit na yung ating bunganga sa lakas ng tawa. Alam nyo kung kailan yung mga panahon na yan? Yan yung panahon na hindi pa natin alam paano magsinungaling. Yung kapag magkakasama kayong barkada, totoong saya yung nararamdaman ninyo. Pero nung magkaroon ng simulang magtaguan, magsinungaling sa damdamin ng isa't isa, doon na nagiging fake at hindi na nagiging totoo yung kaligayahan. Yung tunay na kaligayahan natin ay nung mga panahong hindi tayo nagnanakaw. Yung mga panahon na hindi natin alam paano mangdaya. Na kahit na naloko ka, kahit nalugi ka, masaya pa rin. Kesa nung natuto kang mandaya, dahil nadaya ka na at natutunan mo rin mangdaya, nawala na yung ngiti, yung totoong ngiti natin. Nawala na yung saya sa mga mag-asawa. Di ba nung ma-meet nyo yung isa't isa, di ba yung saya na mabanggit mo lang yung pangalan, nakangiti ka na? Di ba? Uy, di man lang kayo na in love. Bihira kayo. Di ba? Yun yung pure love. Yun yung pure intention na makita mo lang yung larawan, mabanggit lang yung pangalan ng crush mo, ng mahal mo, talagang kahit sa opisina ka na mag-isa ka lang, mapapansin yung mga tao, nakangiti ka. At sasabihan ka, ano to, baliw? Kasi ang saya eh. Pero nung magsimula kayong magtago, nung magsimula kayong makipag-chat sa iba, dun na nawala yung kaligayahan. Yan. Lalo pa kung nakapatay, lalo pa kung sumaksi ka ng hindi totoo sa iyong kapwa, wala na talaga. Hindi na tayo nakakatulog ng mahimbing. At ang layunin natin, marami sa atin ang nagpupunta dito sa harapan ng Poong Nazareno kasi mayroon tayong hinahanap na hindi natin masumpo-sumpungan. At ang yung hinahanap natin, gusto lang natin talagang maramdaman ulit yung saya. Yung maging masaya. Pumalakpak nga po yung gustong maging masaya. Posible naman po yun. Sabi nga, di ba? Walang imposible sa Diyos. Magagawa lahat ng Diyos. At lahat nga ng ginagawa ng Diyos, lahat ng iniuutos ng Diyos, lahat yan para mas maging masaya ang pamumuhay natin habang nandito tayo sa mundong ito. Kasi may buhay pa pagkatapos nito. Kung hindi natin susundin yung mga sinasabi ng Poong Jesus Nazareno,
hindi ka magiging masaya ngayon. At pag hindi ka masaya ngayon, forever kang hindi magiging masaya. Sa unang pagbasa po, sa Aklat ng Karunungan, ipinapaliwanag dito yung isang taong naghahanap ng pinakamahalaga para sa kanya. Nagdasal siya sa Diyos, bigyan siya nitong pinakamahalagang bagay na ito sa buhay niya. Kasi kung tutuusin, siguro, katulad sa Ebanghelyo, nasa kanya na lahat, mayaman na yung taong ito. Pero ang sabi niya po, sa Aklat ng Karunungan, sabi niya, nung magdasal siya, ang ibinigay sa kanya, ang sagot ng Diyos, karunungan. Sabihin niyo nga po, karunungan. Pag narinig niyo po ang salitang karunungan, ang karunungan at ang poong Jesus Nazareno, iisa. Ibig sabihin, kapag nasumpungan mo ang karunungan na mas mahalaga pa sa anumang trono, anumang setro, ginto, o anumang kayamanan sa mundong ito, wala ka nang hahanapin pa. Kasi pag nagsuot po kayo ng ginto, alahas, pag naisuot nyo yan, masaya yan. Pero pagkatapos, wala na. Baka nga ikalungkot nyo kapag nawala yan eh. Pero ang sinasabi, kapag nasumpungan mo at tinanggap mo ang karunungan, walang kapalit na kaligayahan. Walang iba pa, kundi ito. Yun. Ang Nazareno. So, sinong nagpapalungkot sa buhay natin? Sino ang nagdadala sa atin sa sitwasyon na punong-puno ng kalungkutan? Eh di tayo din. So, paano tayo makakaalis sa kalungkutan? Eh di, ang salita ng poong Nazareno, di ba sabi nga sa ikalawang pagbasa, di ba, ang mga salita ng Diyos ay parang tabak na humihiwa sa ating mga pagkatao. Kapag talagang pinakinggan mo, talagang manunood sa atin. So nandito, yung kasagutan, paano ka magiging masaya? Yung unang bahagi, kasi sabi ng lalaki, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Eh pag sinabi kasing buhay na walang hanggan, paano ba ako mabubuhay? Paano ako magkakabuhay? Yung buhay na inaasam ng lahat, walang problema, walang lungkot, walang sakit, at peace lahat. Sabi niya madali lang. Nagawa niya na yung first part, yung kabila. At ano yung sinabi? Pamigay mo ang ari-arian mo. Eh ito yung pananaw ng tao, ang ari-arian, ang kayamanan, ang pera, yan ang magpapasaya sa tao. Yan ang pananaw natin. Pero hindi yan ang pananaw ng Diyos. Pero hindi sinasabing masama yan. Hindi sinasabing hindi mo kailangan yan. Ibibigay nga ng Diyos yan sa iyo eh. Ibinigay nga ng Diyos para may maipamigay ka. Kasi mas masaya ang taong nakakapagbigay. Subukan niyo po. Kasi sa atin, karamihan sa atin dito, parang ang sitwasyon sa buhay, o kaya ang pananaw sa buhay, ikaw ang nangangailangan. Tayo yung kailangan tumanggap. Hindi natin nakikita na tayo ang dapat magbigay. Di ba mas masaya ka po kapag bukal sa kalooban mo yung ikaw ang magbayad ng kuryente. Ikaw ang magbayad ng tubig. Ikaw ang magbigay ng allowance. Di ba masaya?
Parang hindi, no? Parang ayaw nyo maniwala, no? Pero masaya kapag bukal sa kalooban ang pagbibigay. Pero mahirap at nayayamot tayo kapag matigas sa ating kalooban, nagpipigil tayo, nakikipaglaban tayo sa ating sarili kung magbibigay ka ba o hindi. Doon tayo mas nalulungkot. At doon mo mas nakikita yung buhay mo na, sabi natin na miserable, walang patutunguhan. Yan. Huwag kang matakot. Kasi hindi rin naman talaga sagot yung kayamanan, yung maging mayaman para maging masaya ka. Pero sana makita natin, kahit anong estado natin sa buhay, mahirap man o mayaman, masaya ka dahil, hindi dahil sa mga bagay na wala ka at sa mga bagay na mayroon ka, kundi dahil nasa iyo ang Diyos. At yun yung pinanghahawakan natin. Doon lang talaga eh. Kahit ano pang gawin natin, doon lang tayo talaga makakakuha ng pure joy, ng pure na kaligayahan na hinahanap natin. Pero hanggat di natin nakikita yan, wala. Kung saan-saan tayo pupunta, hanggang parang restless na tayo, wasted na tayo. Pero dito pa rin tayo talaga ahantong. Nasa atin na lang, kung patatagalin pa natin to ng husto, o ngayon pa lang ay mas piliin na natin yon at mas paniwalaan mong tanging ang Diyos ang magbibigay ng kaligayahang inahanap natin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng grasyang iwaksi ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos, na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyang pansin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magtulungan nawa ang bawat mananampalataya laban sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagdamay sa mga lubang nahihirapan dahil sa kawalan ng trabaho, karamdaman, at lubos na pag-aalala. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo
at iwasan ang anumang nakapipinsala o mahamak sa kanilang mayamang kultura. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanan na inaasam ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakat, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwina'y magsumikap na hindi humana ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwina'y magsumikap na hindi humana, nakapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula
Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.